Ang San Miguel Beer ngayon ay siyempre nakafocus na tapusin na ang labanan para sa kampyonato dito sa PBA. At kung sa papanarin sila, magagawa nila yun mamaya. Pero siyempre TNT gustong i-extend ang serye hanggang Game 7. Ngayon, bukod dyan, ito raw management ng San Miguel ay pinag-aaralan na yung sitwasyon kung maa-acquire nila si Cedric Bearfield. Si Bearfield ngayon ang pinakatinatawag na isa sa mga hottest prospects pagdating dito sa PBA trade market. Kahit na mag-expire yung contract nito sa end of the season pa, maraming mga fans ang naniniwala na si Bearfield ay hindi na magtatagal dito sa Blackwater Bossing at ite-trade na yan. Ang usapan na lamang daw ay kung sino at saan team mapupunta. Meron nga mga na nagpapahiwatig sa social media, pati nga itong si Snow, na baka daw itong si Bearfield mapunta kung kanino man mananalo, itong San Miguel o TNT. Alam nating lahat na ito si Bearfield kinukonsidera na isa sa mga top guards ngayong PBA. At kung sakasakali na mapunta sa San Miguel si Bearfield, mare-resolve ba yung problema nila pagdating dito sa mga kakulangan nila sa mga big man talaga. Kaya nga hindi na ako magtataka talaga kung susubukan ng SNB na makuha si Bearfield. Siyempre, kung trade lang para kay Bearfield, kinakailangan din medyo sulit yung kapalit. So baka ibigay nila ito si Chris Miller at si Wami Tiongson o baka si Jeron Teng. Itong si Teng, nagagamit niya ng SMB. Medyo magdalawang isip itong si Coach Leo Austria kung pakakawalan niya yan. Pero itong si Tiongson at si Miller yan malamang ang mapunta dito sa Blackwater Bossing. Kung sakasakali, magiging okay sana para dito sa San Miguel yan. Pero alam din natin na mag-iisip ng mabuti Blackwater kung kanino ibibigay. Identified sa MVP group itong si Blackwater, pero kung maganda offer na San Miguel at sa tingin natin mapapakinabangan nila, bakit hindi? Sabi nga nila, kung sino man ang ibigay ng San Miguel sa Blackwater, baka mapunta rin naman sa TNT. At kung sa tingin ng TNT, okay yung player, abay matutuloy yung trade na yan. Ang isa pang pinag-uusapan ngayon ay ito raw Terra Firma Jeep. Posible na gumawa ng transaksyon kasama itong Rain or Shine Elasto Painters. Interesado daw si Coach Yengyao na makuha si Luis Sanggalang mula dito sa Terra Firma. Si Luis Sanggalang, isa sa pinaka-underrated na mga power forwards ngayon dito sa PBA. Meron niyang legitimate low post game at pwedeng-pwede talaga na magamit nitong si Coach Yengyao. Dahil yung laro nito Sanggalang ay yung tipong low post player at yung prototype at pwedeng-pwede yan sa ROS na panaging nangangailangan ng mga sentro at power forward. Kaya nga sa tingin ko, yan talaga ang magagamit ni Coach Yengyao. At po pwede niyang ibigay na kapalit yan itong si Kailan Tiongson o kaya naman itong si Sean Ildefonso. Magiging patas naman yung trade at madali yung maaprubahan ng committee ng PBA. At yan titiyak din natin na isa to sa dahilan kung bakit gusto siguraduhin ngayon ng liga na matutuloy na talaga yung kanilang usapan. Pag yan po ay nangyari, sa tingin ko, itong si Coach Yengyao, sasabihin niya na parang swerte siya talaga kung makuha niya ang nabanggit na player. At lalabas lalo yung husay nitong si Sanggalang kapag napunta siya dyan sa Rain or Shine Elasto Painters. At hindi rin naman biro yung galing talaga nito. Kaya sa tingin ko, magiging isa talaga dito sa kaabang-abang na development sa PBA yung pag-trade ng Terra Firma at Rain or Shine. Wala pa akong natatandaan na nangyari in the past na nag-trade yan, no? So, magiging first time siguro na magkaroon ng transaksyon ang dalawang nabanggit na koponan. At sisiguraduhin ni Coach Yang syempre na makukuha niya talaga yung player na kakailanganin ng ROS sa ngayon para masiguro na sila talaga ay mananalo at magkakaroon ng tsansa ng kampyonato. Dahil sa totoo lang, yan ang kinakailangan ng Reyno Shine ngayon. Championship na, hindi na sapat yung aabot lamang sila sa semifinals. Silang dalawa ng Magnolia, kinakailangan na talaga na mag-champion dito.